sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Well, inaprobahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng mahigit $5 bilyong na halaga ng F-16 fighter jet sa Pilipinas bilang suporta daw po ng Washington. Bakit? Benta tapos suporta? Bigay to, suporta to. Oo. Benta to eh. Benta, kikita ang Amerika sa pagbebenta ng fighter jet sa Pilipinas. Ikaw na, kumbachero. Inanunsyo po ito ng Amerika ilang araw matapos na bumisita si US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas. Ayon sa State Department, ang pagbebenta ay green lighting na kinabibilangan ng 20 F-16 jets at mga kaugnay na kagamitan sa Pilipinas, isang treaty ally ng Amerika. Layunin daw po nito na matulungan ang Pilipinas na palakasin ang seguridad at depensa nito bilang mahalagang kaalyado sa Southeast Asian region ng Amerika. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Ito yung nabanggit natin kay Kernel Padilla kahapon, kumbachero no? Oo nga. Yung, Totoo nga pala. Oo, yung ano sabi nga niya dyan tungkol dito sa fighter jets nito. Yan daw sa parte na ng Defense Department. Defense Department. Tama nga naman. Oo. Yun ang muna ito. Pero sino ba naman ang aayaw dito? Kung libre. Kung libre. Kung libre. Libre nga ba? Hindi libre eh. Kung $5.5 billion kumbachero, divide mo nga yan na UL sa 20. Kung 5.5, magkano isa nito pumapatak na fighter jet? Di carry 1, -1, bar 1. No. Magkano ba parang yan? pumapatak dito kumbachero na nasa kalahating bilyon ng isa.
O 200 Mahal million talaga yan. dollars ang isa. Mahal talaga yan. Oo. Eh di magkano yun? Katakot-takot Hindi na pera. hindi pa ano ba yan, kasama na ba sa presyo diyan yung gasolina niyan? Oo. Tsaka yung mga armas niyan. Oo. Yung mga kanyon, baka kung may kanyon yan sa loob Malamang. o may missile. Palagay ko naman in related Minsan kasi may mga bentahang eroplano lang eh. Hindi kung kasama yung mga armamento eh. kung sa bagay, ano? Oo. I-divide mo nga ito sa 20, yung 300. So, sa pera pala natin, 319 billion to, no? Divided by 20. Divided by 20, yun. Magkano isa niyan, no? At yan ba bago ba yan? Baka naman mga pinaglumaan lang yan. Oo, may mga ganun eh, di ba? Dapat i-check natin mabuti yan. Kailangan puntahan natin yan, kumbachero. Dapat Inspeksyonin muna natin. Ma-imbita tayo sa paggawa niyan. Gusto lang pala magpunta. Hindi, ang napag-uusapan na ngayon sa... May sasama din dito. May sasama rin, no? Sasama Oo. isa pa dito. Ang pinag-uusapan na ngayon hindi na 16 eh. F-35 na ang pinag-uusapan na. Oo, parang Diba? luma na itong F-16 pagka pag-uusapan ay fighter jets. Sa numero na lang, kumbachero, yung 16. Ang layo na ng 35 sa 16. Talaga, oo. Sa bawat ganun pa man, wala tayo niyan eh. wala tayo niya. Wala tayo niyan. Kaya pwedeng kung meron namang sobrang ganyan ng Amerika, sa latest ito sa Google, Kung kasama daw si Tom Cruise, pwede. kung kasama si Tom Cruise, pwedeng Sa Top ganyan na. Gun. Ang dami palang ganyan ng Amerika. Marami. Baka naman may mga sobra sila kaya talaga nagbebenta, no. Oo. So bawat isa pala nito, kumbachero, sabi ni Yuel, pumapatak, kung yun lang yun Oo. ay almost 16 billion pesos. 16 Bawat isang billion pesos. fighter jet, ano? F-16 fighter jet. Kung yun lang yun, ha? O kasama Sa pa. picture ang ganda nga pala, no. Parang may mga missile nga sa pakpak niya, no. Kasama yan yung mga related equipment siguro, no? At iba pang mga kasangkapan. Ang malungkot po nito sa ganitong usapan, sigurado may opposition dito, kumbachero eh. Sigurado yan, no. Uunahin mo pa yan. Ang dami-daming nagugutom. Ang dami-daming mga basic services na napapabayaan ng pamahalaan. Ayos, binibigyan ko na kayo ng tip kung ano sasabihin ng kaliwa. Talaga, sigurado yan, no. Ay, nako, buhay! Jerry Pa at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa Pero sa totoo DZRH. lang po, inevitable na ang ating armed forces ay magpalakas, kumbachero. Magpalakas sapagkat hindi Di ba, sa mga nakakaraan napupuntusan yung mga nakaraang administrasyon, wala nang lumakas ang aggression ng China, lalo na yung pagkubkub dyan sa West Philippine Sea. Sinasabi, ba't hindi kasi pinaghandaan ng gobyerno yan? Ba't hindi ginastusan ng ating military? Yun, napuntusan. Pero matatawa ka, kumbachero, yung mga tao na nagsasabing, ba't hindi kasi ginastusan? Ba't kasi pinabayaan na makapasok? Sila din yung nagsisisigaw nung araw na, ba't yung ginagastusan yung militar? Na hindi naman makakain yan? Wala namang giyera. The same people. Kaya nga talagang ang opinion ng isang tao ay maaaring magbago depende sa pangangailangan o saan siya nakatayo. Kaya pag-iingatan nyo ho yan ngayon dahil lalo pat sa makabagong teknolohiya ng internet. Baka pag nakita yung inyong mga sinabi nung una, pagtatabihin yan sa sinasabi nyo ngayon. Marami ng ganyan ngayon. Contradiction, sasabihin. Ito, sinabi mo dati. Ayaw na ayaw mo ng modernization. Ayan. Pagkatapos, ito sinasabi mo ngayon. Bakit hindi nag-modernize? Ayun. Di patay kang bata ka. Yun po ang sitwasyon yan. Pero sa ngayon sa political situation, wala na tayong choice. Kailangan talagang maging
malakas ang ating sandatahan lakas. Oo, Kaya nga kailangan yan. oo, hindi pwedeng Kailangan tanggapin aasa-asa natin. tayo sa iba. Kailangan tanggapin natin ang katotohanan. Hindi kailangan yung hindi na maaasahan yung sasabihin nating tayo'y little brother ng Amerika. Malabo yun. Meron tayong big brother na maaasahan. Meron pong tinatawag na Mutual Defense Treaty. Merong ironclad commitment mahirap yun. ang Amerika para sa atin. Mahirap yun. Pagdating po ng totoong problema, kung magkaminsan tumitingin yung big brother, saan ba ako makikinabang dito? Sino ba kaaway nung little brother ko? May kapag kasi yung mangbubuli sa iyo ay alam na wala ka. Wala kang panlaban. Halimbawa, toothpick lang ang kaya mong bunutin. Talagang ibubuli ka ng ibubuli. Pero kung meron ka man lang balisong diyan, medyo mangingilag ng konti, 'di ba? Ang kung sino mang may gustong dapurakin ka. Katulad nung sitwasyon ngayon diyan sa kumbatsero sa Ukraine saka Russia. Hindi ba ang nangyayari ngayon, nakasandal po masyado ang Ukraine sa maraming bansa kasama po sa ang Amerika. Ano po nangyari habang hindi pa sarado yung agreement nung Amerika at ng Ukraine, ano yung mineral may interest ang Amerika may dun, interest talagang mayaman sa natural resources sa minerals ang Ukraine. Ang Ukraine hindi pa ayos, hindi pa areglado. Ayun, pinupukpok ngayon ng gusto ng Russia itong Ukraine. Kaya nga ang Ukraine ay nanlilimos sa European Union. Nanlilimos ng tulong. Kailangan talagang matuto tayong tumayo sa ating sariling mga paa. Hindi pwedeng pasandal-sandal tayo at pagka iniwanan tayo nung sinasandalan natin, dapa tayo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it Nagulat on. ako dito sa kaibigan nating si Greco Belgica. Greco-Belgica. Belgica. Bakit? Meron pala siyang sulat kumbatsero kay Russian President Vladimir Putin. Aba, talaga. At ang sulat niya, in essence, ang sinasabi niya, tulungan mo naman kami. Tulungan mo naman si President Duterte. Na inaapi doon at napunta doon sa ICC. Ikaw nga, may warrant of arrest pero hindi mo naman pinansin Oo. Paano, ano bang, may personality ba doon ng Russia? Para hinga natin ng, para hinga ng tulong ni Belgica? Kaya yun nga, kaya sabi ko, nagulat ako. Hindi ba't yung mga taong ito, katulad ni Kuya Greco, ang nagsasabi nung una, katulad ng binanggit mo kanina, pagka may mga video kayo, pagka sinabi, wag tayong pumayag na may nakikialam ng mga dayuhan sa atin. Hindi pwede yan. Pagkatapos ngayon humihingi siya ng tulong kay Putin. Paano yun? Ano ba? Babantayan ninyo yung mga sinasabi ninyo. Baka naman dahil sa kayo'y nakikisakay-sakay lang. Hindi lang si Kuya Greco. Pati ng iba dyan, baka nakikisakay-sakay lang, nakakalimutan na ninyo yung mga dating mga pinagsasasabi ninyo. Baka naman tumugon si Putin. Sino? Si Putin. Vladimir Putin. Nagpadala ng Russian dito sa bagay. Nagpadala ng Russian dito sa atin. Kaya pinadampot na ni General Torre. Ito ba yung pinadala? Ito ba yung pinadala? Ito ba? Si Dorobowski. Si ano pangalan? Dorobowski. Dorobo pala yan. Ito yung pinagagawa nitong busit na to. Alam niya, nagbablog daw ito na yung hinuli. Hinuli na siya ng CIDG. Ano? Dorobotsky. Tama. Oo nga. Dorobotsky. 3 points. Kung ano-ano pala pinagagawa nito sa... Nagpunta ba dyan saan ba yan? Sa BGC? Sa BGC. May report si Boy Gonzales, di ba? Yuel? I thought Mr. Boy Gonzales is already prepared. Not yet.
abangan po ninyo at pati si Miss Dana Sandoval nabusit nitong Russia na to Taga-immigration. Bagamat sinabi ng ni Mother na from Russia with love. From Russia with love. Nanggulo dyan sa BGC ng haras ng mga kababayan natin kung ano-anong mga antics ang ginawa. Pinagagagawa Ayan. sabi ni Attorney Ronnie Heron, pasalamat yan at wala na ako din sa immigration. Si Kung Attorney Ronnie inabot Heron. pa raw siya niyan, nako, may kalalagyan yan. Tatama. Attorney Ronnie Heron, malaking tao din. Malaki ba? Attorney Ronnie. Malaki raw ba pala? Malaking tao, Attorney. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Sabi nito ang ating Defense Press Corps Secretary, ating defense reporter na si Edniel Parosa, yun daw $5.58 billion ay hindi lang fighter jets ang gagastusan noon. Kasama pa daw yung iba pang mga gastusin. Tulad ng? Ito daw po, 16 F-16C Block aircraft, 4 F-16 Block aircraft, 24, marami pala. Marami nga pala itong mga ito, no? So, ang total nito, meron pang air to Basta ang total ng F-16 fighter jets 20. Magkakaiba lang ng specs. Ng specs. At iba pa, may mga accessories to, kumbatsero. May mga accessories. Tama ka doon, sa binanggit mo kanina, pati mga bala siguro, Ayun, mga kanyon. mga kanyon, At iba pa. So, ang total amount ay $5.56 billion dollars. 5.58 billion dollars. Aba, kikita pala si McDonald sa atin. Lalo ngayon, kumbatsero, kani-kanina lang nag-press con po si Donald Trump dyan sa Washington, sa White House, at nag-a-announce na naman ng mga matataas na taripa na ipapataw sa mga produkto galing po ng China, ng Japan, ng Korea, ng kakaba-kaba daw ang mga Amerikano ngayon, kumbatsero. Baka maglundagan ang presyo ng mga goods and services dun sa kanila dahil sa increase in tariff na in-announce na naman, mga bago to ni Donald Trump. Ibang klase talaga tong si Mandona. ACS Balita. Mike Gonzales, ikaw na ang susunod, ha? Narito po ang headline ng ating ACS Balita. ACS Balita. VP Sara nagpasalamat daw po sa Pangulong Marcos dahil gumanda ang relasyon niya sa kanyang tatay at sa kanyang kapatid na si Kitty. Mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte posible pang madagdagan ayon sa isang ICC lawyer. Dengue outbreak pinangangambahan ngayong taon sa gitna ng pagsipa ng mga kaso nito sa bansa. Ilang tauhan ng payroll division ng MMDA inaresto sa salary deduction scheme. Tatlong bahay sa Muntinlupa ni raid ng NBI, 12 Chinese arestado. At Chief of Police ng Santa Ana, Cagayan, patay sa aksidente sa sasakyan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Diap sa Hun 6:23 ng umaga.
kabataan mangsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Por dos, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Ito na si Doroboski. Yung pong, Saan na ba? Saan na ba dinala? Saan ba dinala? Pati yata si Boy Gonzales, nabusit nitong si Doroboski. Talaga. Alamin natin ang balita kung paano inaresto ng immigration itong si Russian vlogger Vitaly Dorobotsky. RH29, Boy Gonzales. Gamin Boy! Actually, Jerry, inaresto na nga o dinakip na ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na si Vitaly Dorobotsky. 33 anyos siya nang mag-viral sa social media dahil sa pangharas, panggugulo sa mga Pilipino sa Bonifacio, Global City. Ayon sa BI Intelligence Division, ang pag-aresto kay Dorobotsky bahagi ng pagsikap ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at pagtanggol ang dignidad ng mga Pilipino. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na bagamat malugod na tinatanggap ng ang mga banyaga, inaasahan na igagalang nila ang ating mga kaugalian at batas. Nagugat ang insidente nang mag-post si Vitaly ng mga video kung saan nanggugulo siya sa mga Pilipino sa BGC. Meron pang isang gwardiya na kinuha pa yung sombrero at tumatakbo habang nagbibideo. Ang pag-aresto ay Meron pa daw pinrank na hold up to, para hold up to, gano'n. hold up yung babae na kinuha yung bag at pinaprank niya. At sa ngayon, itong Russian vlogger ay nakakulong na rin sa BI facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Habang ang proseso naman ng deportation na hinihintay na para maipatapon na papalabas ng bansa itong vlogger ng Russian na vlogger. Ito si Boy Gonzales para sa DZRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita! Kasapin nga natin si Immigration Commissioner Dana Sandoval. Commissioner, magandang morning. Si Katonying po ito. Good morning, Katonying, Terry. Good morning, Commissioner. Huwag daw ganun. Huwag ganon. Huwag daw ganun. Sige, babaguhin natin. Si Immigration Deputy Commissioner Dana Sandoval. Ma'am Dana, ito bang si Vitaly ay nasaan na siya ngayon? Ayun po, nandun siya sa ating facility sa loob po ng Camp Bagong Diwa. Nahuli po siya kahapon, mga late afternoon, after coordination po with CIDG and PNP. Actually, may nagpa-platter din po sa kanya against him yung isa sa mga security na inabala niya at pinastos niya. So, nung nakita po yung kanyang location, ay tinurn over po siya sa atin at in-effect na po yung mission order issued against him. So nakakulong po ito? Yes, nakakulong po sa ating pasilidad. Nakausap mo na, nyo na siya, Miss Dana? At, doon po sa paghuli sa kanya, medyo pa rin siya kumbaga parang napakaangas niya pa din. Nakatawa nga nakangisi nga yung kanyang mugshot parang nang aasar pa Parang nang-aasar pa nung ito, ayan po, of course, hello? Go ahead. Yung binibidyohan po yung arrest, nagkikis-kiss pa siya sa camera. Parang nag-iinis pa po.
Oo. Hindi kaya may problema sa pag-iisip yan, Miss Dana? O talagang ganun lang ang pagtingin niya sa mga Pilipino? Oo, ang tingin niya yata sa atin, mga muchacho at muchache. Ah. Nung tiningnan po natin yung history niya, mukhang may ganun talaga siyang ugali kahit sa iba pong bansa. There are other countries allegedly na banned din siya dahil sa mga ginagawa niyang ganyang mga stunts. Oo. Ang sabi po nila, race baiting daw. Kaya, kumbaga, naggagawa siya ng mga nakakainis na videos para mas bumenta po sa social media. Pero sa atin, we will not tolerate it. Kung ganun, sobrang bastos po nung nakita natin yung mga talaga. videos na nagawa. Kailan pa ho ba nandito yan? Actually, recently lang po siya dumating. So, ang initial po na sinasabi niya, pumunta siya dito, may video po siya na tumutulong umano siya sa isang Filipino family. So, parang ganun po yung ginagawa niya para confusing doon sa mga tao. Kasi tutulong siya kunwari, pero manggugulo siya nung komunidad. Ito tulad niya nag-tricycle pala to. Nakita niyo ba to, Ma'am Dana? Yung mga video. Yung nag-tricycle tapos meron pa siyang na-aksidente. Opo. Yes, meron. May mga nabangga pa daw siya. Saka pati mga senior citizen po, sinisigawan niya. Pinumura. Talaga? So anong pwedeng ikaso dito, Miss Dana? Sa atin po sa immigration, tinag na po natin siya as an undesirable alien. So, ang deportation case po ang kakaharapin niya sa amin. Once matapos po yung kaso niya, aalisin na po siya sa bansa at iba-blacklist po natin siya. Baka gastusan pa natin yung biyahe niya, ma'am, ha? Ay, hindi po. Kapag deportation po, the individual, yung deportee mismo, siya ang mag-shoulder ng cost ng kanyang deportation. Mabilis ba ang deportation yan? Baka naman pwedeng padaanin muna sa proseso yan. Dalhin muna sa halimbawa, Manila City Jail. Baka pwedeng habang dumadaan sa proseso. Kung meron po siyang local case na kakaharapin dito, then kailangan niya pong harapin yung mga local cases na yun kung sakali pong ikulong siya dito. Yung pala yung proseso. So, pwede palang maantala ang deportation kung meron pang ibang nagkaso sa kanya sa halimbawa sa piskalya o sa husgado, no? Yes, opo. Kung siya po ay kasuhan, kailangan po tapusin muna natin yung local cases niya dito sa Pilipinas bago po natin ma-implement yung deportation. So halimbawa, kasuhan po siya, hatulan po siya ng 5 taong pagkakakulong. Halimbawa, pwede po siya makulong muna. Kailangan pong makulong muna siya dito bago po tayo mag-implement ng deportation. Oo. Ang deportation po diretso dun sa bansa na pinanggalingan, meaning sa Russia? Country of nationality po ang ating sa Russia nga. Sa Russia nga ito, no? Opo. Ma'am Dana, maraming salamat po. Hindi, isa na lang pala, total nandiyan na kayo. Meron po kayong bagong order na yung palang yung mga kung sino man, Pogo na dinideport, Pogo personnel na dinideport pabalik sa kung saan kanilang bansa. Ibinawal nyo na raw yung may mahabang layover? Yes, Katuning, ito po after nung Board of Commissioners meeting, pag-desisyonan po na hindi payagan na yung may mga layover flights for deported POGO workers. Kasi also kahit yung may layover flight ay nasagot yung pangangailangan ng Bureau na ipalisin sa bansa at saka i-blacklist yung individual. There are reports na napupunta pa po sila sa ibang mga kapitbahay natin na Asian countries. So gusto po natin, kahit protektado na tayo dito sa Pilipinas, protektahan din po natin yung mga kapitbahay natin dito po sa parang salot po na ito. Kaya because of this emerging concern, kinansilan na po at hindi na po pinayagan yung mga connecting sites for POGO deport. Direct flight na. Nangyari yata may mga incidents, nag-layover sa isang lugar tapos makatakas at pumunta na doon sa Cambodia dahil nandun yata ngayon ng maraming POGO. There are reports of that po, although hindi natin siya tinuturing na nakatakas dahil na fulfill niya po yung requirement na umalis ng bansa, blacklisted, so wala na po siya sa Philippine soil. There is still a need po na protektahan yung mga kapitbahay natin sa ASEAN countries.
Yes, ma'am. Ay, teka, may pahabol dito. Yung daw hong nagbi-video. Kasi hindi meron palang videographer itong Russian, Miss Dana. Russian din. Russian din ba ito, Miss Dana? May kasama bang videographer? Parang Pilipino po yung mga kasama. Ah, So, baka Pilipino. po, yes. Yung mga local law enforcement po natin, titingnan ko meron pong mga violation din itong mga ito. Kung may pananagutan yung mga kasamang Pilipino. Malaki pala katawan, hinahanap ni Vic Lime. Vic, malaki katawan. Hindi, ito si Mother naman, si Mami Malu namin dito, gustong makita at aakapin lang daw bago umalis. Maraming salamat, Miss Dana. Magandang morning. Thank you po. Good morning. Si Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Nagbabala po si Health Secretary Ted Herbosa na posibleng magkaroon ng dengue outbreak sa bansa ngayong taon. Ito sa gitna ng pagtaas ng kaso ng dengue sa Pilipinas simula noong Enero. Sa datos, pumalo na sa mahigit 76,000 ang nagka-dengue mula January hanggang noong nakalipas na March 15 o mas marami kumpara sa mga kaso noong first quarter ng nakaraang taon. Pinakamarami po sa dinapuan ng dengue ang Calabarzon, sumunod ang Metro Manila at pangatlo ang Central Luzon. Posibleng maharap sa iba pang kasong kriminal si dating Pangulong Rodrigo Duterte bukod sa crimes against humanity sa kanyang kampanya sa droga. Ayon kay ICC accredited lawyer Gilbert Andres, sa confirmation of charges hearing sa September 23 ay ihahain ng prosecutor ang formal na mga kaso laban sa dating Pangulo. Posible anyang maisama rito ang iba pang krimen tulad ng torture, arbitrary detention o rape, depende sa final evaluation ng mga ebidensya. Paliwanag ni Attorney Andres, bahagi ng proseso ng ICC ang muling pag-aralan ang mga naisumiting ebidensya upang tukuyin kung may sapat na basihan para idagdag ang iba pang kaso na may koneksyon sa naunang mga aligasyon. Nagpapasalamat pa raw si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos nang maikulong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Sinabi ni VP Sara na dahil sa nangyari sa kanyang ama, nanumbalik ang maganda nilang relasyon. Nagkaroon sila ng oras na makapag-usap sa maraming issue na hindi naman nila nagagawa dati. Ang totoo, ayon nga sa mga sources, ay hindi naman sinusunod ni VP Sara ang mga gusto ng kanyang ama. Given naman yun, kumbachero, di ba? Parang common knowledge yun. Sinabi ni Inday Sara na ironic talaga ang nangyari pero kailangan niyang pasalamatan si PBBM dahil nagkapatawaran sila ng dating Pangulo sa lahat ng nangyari sa kanilang buhay. Yon. Bukod dito, sinabi ng Vice Presidente na naging malalim din ang kanilang relasyon ng kanyang kapatid na si Kitty. Si Kitty pala ay foreigner. Si Kitty? Oo. So hindi siya Filipino ba yun? citizen? American. Totoo ba to? Yuel, pakicheck mo nga yan. Is that true? But why? I don't know. Oo, kung daw, US passport holder. Pakicheck nyo nga yan, baka fake news yan, ha? Alas 6:43 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Ilang empleyado naman ng MMDA ang inaresto matapos masangkot sa bawas sweldo scheme sa payroll division ng ahensya. Kaagad na kinasuhan ni MMDA Chairman Don Artes ang mga empleyadong sangkot sa payroll theft at sinailalim din sila sa preventive suspension. Ayon kay Artes, minamanipula ng mga sangkot na empleyado ang computerized payroll system sa pamamagitan ng pagkaltas ng maliliit na halaga mula sa sweldo ng mga target nilang empleyado at saka inililipat sa kanilang sariling account. Ano? Kasumpa-sumpa. Kasumpa-sumpa talaga yan. Mga ginawang ito, Sa investigasyon, lumitaw na mayroong mas malalim na sabwatan ng mga sangkot na MMDA employees, kaya nagpapatuloy ang internal audit at ang investigasyon upang maiwasang maulit ang pangyayari. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Standby po Balita. kayo mga taga Bohol. Maayong buntag kaninyong tanan mga taga Bohol. Dahil meron po tayo makakausap tungkol dyan sa yung video na kumakalat kumbatsero. Yung sa yung binabakbak yung corals. Yung corals, pambira. Matindi po yun. Merong heavy equipment na nakalusong dun sa dagat. May makakausap po tayo mula sa DNR. Meron bang mananagot dyan? Parang part 2 ito nung nangyari doon sa Chocolate Hills. Oo nga, Diyan sa Bohol. Ate Nilda, Kuya Ed Season, pakitingnan nyo nga po yan. Oras po natin, 6:45 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kausapin po natin sa pamamagitan ng telepono si Assistant Director Mariglo Laririt ng DNR Biodiversity Management Bureau. Director Laririt, magandang morning. Si Katonying po ito at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katonying, Ka Jerry at sa lahat po ng Magandang umaga ating po. nakapagpakinig dito po sa 2x2. Opo, wala ba kayong picture dyan? At wala man lang kaming maipakitang picture dito sa inyo, sa TV. Meron po dito, drawing lang ng telepono. Ay, pasensya po kayo. Hindi ko po alam. Actually, akala ko nga po ay lalabas yung aking itsura. Kaya Opo. pulbo tuloy ako ngayon. Opo, hayaan hanap kami ng mga picture niya habang nag-uusap tayo. Napaka-importante po ng ating paksa, lalo na po sa mga kababayan natin sa Bohol. Ito na, nakita na namin yung picture nyo. Meron na. Sana ay maayos. Maganda po. Opo, yung pong mga taga-Bohol kasi, parang may hangover pa o may aftershock pa nung nangyari sa Chocolate Hills. Tapos meron namang panibagong kontrobersya ngayon diyan naman sa Barangay Birhen Anda. Anda Bohol. Na investigan niyo na po ba ito yung nagbabakbak ng mga corals diyan sa may bayan na iyan? Magandang umaga po ulit sa mga ngayon lang po nag-tune in. At opo, ina-acknowledge po natin ang balitang yan na ito nga po ay sa Barangay Virgen sa Anda. At kung pahihintulutan po ninyo ako, ay kukwento ko lang ng konti mula naman po sa perspective ng DENR. Sige po. Okay, so noon pong February 28, ayon po sa ating regional office ng DENR ay tanggap po sila ng impormasyon sa pamamagitan po ng isang video na ito nga po, no, may isang backhoe at nag-jackhammer sa isang lugar at ito po ang binabakbak po nito ay para wari ba isang matigas na bagay na nakikita po sa tabing dagat. So enseguida po ay nagpadala po ang ating regional office ng team mula po sa Senro. At kanila pong pinuntahan ito at ito naman po ay nagbigay ng isang report. Ano po? So, ang katotohanan po, nung nagpunta po yung team doon ay wala po silang nakitang backhoe o activity. Ganun pa man, ito po ay hindi naging sanhi para tapusin ang pag-iimbestiga doon. At ang katunayan nga po ay meron pong deadline na binigay ang ating ahensya na sa katapusan po nitong buwan na to ay makikita po natin mas malalim po ang ating pangunawa tungkol dito. So yun po ang initial na napag-usapan tungkol dito sa bagay na ito. Hindi pa po kinausap o hininga ng pahayag yung operator o yung may-ari ng resort? Ang katunayan po ay yung may mga nakausap pong mga tao doon. Merong mga sabihin nating witness, ano po. Ang challenge po sa kasalukuyan ay hindi po nagbibigay ng pahintulot o di kaya sworn statement, no, sa kanilang mga sinabi. Kung kaya po, ito po ay bina-validate pa po
Katunying, Ka Jerry. Opo. At sa pag-validate po nito ay palalalimin po natin kasi una sa lahat po no yung date po nung naturang video, wala po itong date stamp At saka wala pong indicator ng ownership, kung sino man po yung backhoe operator halimbawa, doon po sa video. Kaya kung inyo pong pahintulutan, nais ko ring manawagan sa atin pong mga kababayan, kung mayroon po kayong siguro ay mas conclusive na video, ay maaari po ninyong ipadala rin po sa ating tanggapan sa DNR, sa Senro o doon kaya sa regional office po ng Region 7 para po matulungan din po ang ating team na nag-iimbestiga tungkol dito. Baka nga ibang date hindi Opo. ibang panahon ito, pero ang nag-post to niyan na nag-viral ay itong Macdo Castañares. Abogado yata yan Abogado yata ito, ma'am. Tapos Opo. nung puntahan po ng mga tao ng DNR, ito hong napanood niyo ho siguro itong video nakita ninyo. Opo. Andun pa ho ba itong mga batong ito, yung ano ho ba ito? Kino-consider bang corals yung gina-jackhammer na yan? Okay, so sa nais ko lang din pong i-share sa lahat na ang DNR po ay mayroong binuo kamakailan na isang Ocean Environment Task Force. So ito pong task force na ito ay may mga kasama po tayong mga scientists dito at ito po ay naglalayon na patibayin pa ang mga batas na may kinalaman sa ating ocean environment. Pag sinabi po ocean environments, kasama po dyan ang mga beaches, mangrove, seagrass, of course, corals po at yung ating karagatan. So, Opo. binanggit ko po yun kasi isinangguni rin po natin ito sa ating mga scientists at sa kanila pong pananaw. At ito po ay preliminary lamang, batay lamang po doon sa video at sa mga pictures sa Google Earth po. At ang kanila pong sinasabi ay ito po ay limestone. Limestone, oo. Opo, hindi po ito live corals. Hindi po nangangahulugan na ito ay less important. Po? Pero nilalagay lang po natin yung facts. But like I said, meron pa po tayong kaunting panahon para po sa further inspection kasama po yung ating scientists. So, kung titignan po natin ang imahe, maintindihan po natin na ito ay isang napakatigas na bato na karaniwan ay matatagpuan sa ating mga playa. At bagamat nung nagpunta po doon ay wala na nga pong backhoe, ay makikita po natin na yung general area po ay sandy. Po. Pero hindi na po nakita itong limestone, itong batong matigas. Wala na po. Walang palatandaan kahit sa katabing mga lugar na baka naman tinakpan lang ng buhangin yung naunang binakbak na. Opo, so Katunying, Ka Jerry, ang isa po sa magiging approach po natin dito ay pagsuri po ng mga litrato kasi po alam naman natin na sa panahon ngayon ay meron pong para masasabi natin historic pictures, po. Yes, opo. So, ito po yung mga methodology na gagamitin ng DNR. Pwede na po nating tignan ang isang spot sa ating planeta over a period of time at makikita po natin kung naglalaho ba yung bato, o tubang bundok ay nawawala na, mga ganon pong bagay. So walang kawala, hindi pwedeng ipagkaila kung meron kayong makikitang parang scientific basis ng historical data, ano po? Opo. Okay, isa na lang po, kung sakali lang naman na madiskubre nyo na meron talagang ganitong pangyayari, meron po bang pananagutan yung resort owner? This is a hypothetical question po. Ang isa pong development ay any development, establishment, resort or kung ano man po
ay kinakailangan po merong tinatawag nating ECC or Environmental Compliance Certificate. So doon po sa ECC, makikita po natin kung ano po yung saklaw ng kanilang paggalaw sa isang lugar. So kung ang ECC po ay ang saklaw nito ay ang lupang pag-aari ng isang entity, whether yan ay kumpanya o isang tao, makikita po natin kung siya ba ay lumabas doon po sa area na defined ng kanyang ECC. Yung atin pong batay po doon sa video, makikita natin na ito po ay may dagat, playa. So yan pong area na yan ay hindi po yan maaaring maging pribado. So yan po ay kung ito po ay tinatawag na intertidal zone, yung pong pagitan ng pinaka mababang low tide at pinakamataas na high tide, meron din po tayong mga batas tungkol dyan. So, meron pong tinatawag na mga tenurial instruments katulad halimbawa ng foreshore lease agreement, at meron din pong mga kondisyon kung ano pong pwedeng gawin doon. Opo. Pero ma-interrupt ko lang po kayo. So, Sige po, ang pagkaintindi ko po, hindi ito pwedeng isyuhan na ACC. Yun pong foreshore lease agreement ay magiging specific po doon kung ano pong pwede natin gawin. Meron pong mga karapatan na ibinibigay ang pamahalaan sa owner po ng foreshore lease. Pero kung wala ka pong foreshore lease agreement sa gobyerno, ay syempre po, hindi nyo po pwedeng galawin yung ating foreshore. Dahil hindi namang walang kasunduan tungkol doon at hindi namang kanya yon, Hindi po yun pwedeng pagmay-ariin ng kahit na sinong tao o kumpanya. Dahil ito po ay state-owned, ika nga. So ito po ipapamana natin sa ating mga salinlahi. Opo. Okay. So ulitin lang po natin, ma'am. Kailan po meron ba kayong timetable ulit dito? Doon po sa mga ngayon lang nagbukas ng radyo? Sa investigation po ninyo? Opo. So to the best of our ability po, ang ating timeline ng ating investigation ay hanggang sa katapusan po ng buwan ng Abril. Opo. Okay. Natural po kung meron pa tayong mga kinakailangang i-pursue after that, ay gagawin po natin. Pero ito pong timeline na ito ay ating ibinibigay sa ating mga sarili para po meron po tayong sense of urgency. Yes. Para po malalaman na natin by the time kung gaano na baka laki yung ating body of evidence. At mananagot kung sino yung dapat managot. Kung may pananagutan. Opo, so sa katunayan nga po ay may mga naisip ko sa kasalukuyan, 3 batas. Ano po, yung EIA Law, RA 1586, yung Batas Pambansa 265, na hindi po pwedeng mag-quarry, magtanggal ng mga gravel, sand sa atin pong mga aplaya. Yung Philippine Mining Act din po ng 1995 kung saan ito po ay pinagbabawal din ang mga pag-quarry ng mga batong ganyan. Kasi po, basically, pag napatunayan po natin na gano'n nga pong nangyari at nagawa, at inilipat po itong mga bato na nabakbak o kung ano man po, ay that may constitute quarry po. So ito po yung mga bagay na tinitignan ng ating team sa DENR. Habang nag-iimbestiga po kayo, operational po ba yung resort? Sa pagkakaalam ko po, yung adjoining resort ay hindi po tapos sa kanilang construction. Okay. Director, maraming salamat po sa iyo. Maghihingi po kami ng update dito every now and then. Thank you. Sige po, maraming salamat, Katuning, Jerry. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Assistant Director Mariglo Laririt ng DNR Biodiversity Management Bureau. Kailangan po nating pakinggan yung sinasabi niya, no? Dahil natututo din tayo doon po sa especially yon, kumpatsero, hindi pwedeng ariin. Hindi pwedeng ariin ng individual o ng korporasyon yung bahaging yon sapagkat ang may-ari nun ay ang mamamayan, ang gobyerno. Ganun naman karaniwan basta't gilid ng dagat yung dalampasigan. Kaya nga maraming lugar kapag napatitulohan nila yung beachfront, yung harapan nila, hindi kasama at hindi nila pwedeng sarhan yung shoreline. Yes. Hindi pwedeng sarhan yun. Sa maraming lugar na napuntahan natin, ganun. Klaro yun, klaro. Claire Castro.
Tonying at ka Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Het, This time check is brought to you by Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. member KBP. Oras! Ay, Kapapoy, direct. 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, Pilipinas binebentahan ng Amerika ng 20 fighter jets. Hearing ng komite ni Senator Amy tuloy kahit boycott ang ilang miyembro ng gabinete. Travel advisory ng China pinalaga ng Malacanang. 85% ng mga college students pabor na mapatalsik si VP Sara ayon sa isang survey. Russian vlogger ng haras sa BGC para sa content. Arestado. Papadeport ng immigration. At Manila Broadcasting Company binigyan ng pagkilala sa Finance Asia's 2025 Media and Entertainment category. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Mag-good news tayo, magandang balita. Kinilala po sa Finance Asia's 2025 Media and Entertainment category ang Manila Broadcasting Company o MBC. Yun! Isa po ang MBC sa 3 media company sa Pilipinas na ginawaran ng pagkilala bilang best company sa Asia dahil sa magandang reputasyon nito. Nakuha ng MBC ang Bronze Award. Silver naman ang iginawad sa broadcast giant na GMA Network at Gold sa ABS-CBN. Ang MBC ang oldest radio network sa bansa. Pero hindi po mga old ang mga tao dito. Ang network po ang oldest sa Pilipinas na patuloy na sumasahimpapawid sa AM at FM stations. Kilala rin ang MBC sa live events nito gaya ng Aliwan Fiesta at Paskong Pinoy. Hindi pa naman matukoy kung magbibigay ng bonus ang MBC. Malalaman. Samantala, pabor ang 85% ng mga college students sa bansa na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito po ay ayon sa resulta ng survey ng Center for Student Initiatives na isinagawa noong February 28 hanggang March 16 gamit ang non-probability sampling. Sa CSI survey na ito na nilahukan ng 2,000 respondents, tinanong ang mga estudyante ng Do you believe? Naniniwala ka ba? Do you believe? Naniniwala ka ba Sara Duterte na si Sara Duterte should be removed from office? ay dapat matanggal sa pwesto? Yun ang tanong. Halos 1,700 sa 2,000 respondents, katumbas ng 85% ang sumagot ng Oo! Ano? Oo! Ikaw na naman. Pepsi, ikaw na naman. Ulitin natin. Halos 1,700. Naniniwala ka ba na dapat matanggal sa pwesto si VP Sara? Oo! Sino ang nagsabi niyan? ang mga respondents ilan ng percent? survey na ito, 85%. Grabe, ano?
Samantala, dapat bang hulihin ang Russian vlogger na nambastos sa mga Pilipino sa BGC para sa kanyang content? Ang sabi po ni General Nick Torre, kinilala po ang 33 anyos na YouTube vlogger na si Vitaly Dorobovetsky na hinuli sa bisa ng mission order mula sa immigration matapos na ituring na undesirable alien. Sa report na tinanggap ni General Torre ng CIDG, nabatid na sinilibihan ng order ang dayuhan sa isang hotel sa Pasay City saka dinala sa tanggapan ng immigration sa Maynila para sa kaukulang disposisyon. Sinabi naman ni Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng immigration, na ikinulong ang ngisi-ngisi pang si Dorobovsky. Parang nang Alaska pa to eh. Oo. Nakakulong po ito ngayon sa immigration. Nakakulong hindi po naka-aircon Nakakulong dyan sa Bikutan. Sa Bikutan. At posible daw na may iba pang kasong kaharapin sa dami ng kanyang mga naagrabyadong Pinoy para sa kanyang content sa YouTube. Miss Dana. Meron, may mga nabangga pa daw siya. Oo. Saka pati mga senior citizen po, sinisigawan niya. Deportation case po ang kakaharapin niya sa amin. Once matapos po yung kaso niya, aalisin na po siya sa bansa at iba-blacklist po natin siya. Ngayon, si Miss Dana Sandoval. Alas 7:17 na ng umaga, pumalag ang Malacanang sa China sa inilabas nitong travel advisory sa kanilang mamamayan na nasa Pilipinas. Gayunman, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi nila minamasama ito at hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan. Para kay Castro, normal na proseso lamang ng mga embassy ang pagbibigay ng travel advisory para po sa kanilang mga mamamayan. Una rito ay sinabi po ng China na dapat mag-ingat ang mga Chinese na nandito sa Pilipinas dahil tinatarget sila na iharas sa ating bansa. Pero tiniyak ni Castro na walang particular na nationality na tinatarget ang pamahalaan sa mga operasyon ng pulisya. I can assure China na hindi po tayo nagtatarget ng particular nationality or particular national na para iharas. Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome, except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Una rito ay sinabi po ng China ang ganito: prospective travelers to the Philippines. Naging Pakistani. parang hindi Chinese ka. Sa mga gustong bumiyahe sa Pilipinas, At advice ay pinapayuhan to have thorough risk assessments na mag-isip-isip muna. and At reconsider cautiously their travel plans. pag-isipang mabuti ang kanilang planong pagbibiyahe. There is an unstable public security and harassment of Chinese in the Philippines. Ayun, meron daw pong harassment na ginagawa sa mga Chinese dito sa Pilipinas. Yan po yung travel advisory nila sa kanilang mamamayan. Mga Chinese mismo dito sa atin ang makapagpapatunay na hindi totoo yan. Lalo na mga Filipino-Chinese. Yung mga diba? masasamang Chinese siguro. Yun ang pwede. Dapat nahulihin. Dapat na nahulihin. Yung nangingidnap at nagtotorture ng mga kapwa nila Chinese. Katunayan, kumbachero, sabi ni Ara Si Ara. Espiritu, tama. Oo! Sabi ni Ara, kalaboso ang 12 Chinese national sa ikinasang operasyon sa Alabang, Muntinlupa dahil sa iba't ibang kaso. Ayun, tingnan nyo na. Sinalakay po ng NBI, NCR ang 3 bahay sa isang exclusive subdivision na kinaroroonan ng mga dayuhan. Nakumpiska ng mga otoridad ang 10 firearms, mga bala, tasers, handcuffs. Ito, mga gamit to sa mga kalokohan. Tactical vest at ilang ID cards. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon para matukoy ang pinanggalingan ng mga nasabing armas
at ang background ng mga suspect para malaman ang posibleng koneksyon sa Pogo operation noon sa Ayun. bansa. Ayan, pwedeng isama yan sa as Exhibit A. Exhibit A. Sa pagpapaliwanag ng Malacanang sa at pagsagot sa naging travel advisory na yan ng China. Yun. Alas 7:20 ang ating oras. Aprobado naman ng Amerika ang pagbebenta sa Pilipinas ng 20 F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng $5.5 billion. Ayon sa US State Department, layo ng foreign military sale na palakasin ang seguridad at depensa ng Pilipinas bilang mahalagang kaalyado sa Southeast Asian region. Meron kayang discount doon sa presyo na yon dahil kaalyado eh. Yan. Inaasahan din na makatutulong ito ng malaki sa AFP upang madepensahan ang mga teritoryo sa pamamagitan ng maritime domain awareness. Samantala, sinabi naman ni National Defense Department spokesperson ASEC Arsenio Andolong na wala pa silang natatanggap na notice mula sa Amerika. Bukod sa pagbebenta ng fighter jet sa Pilipinas, inaprobahan din ng Amerika ang pagbebenta ng iba't ibang unit ng fighter Falcon aircraft kasama ang technical and logistical support service. Ay, good news! Ito ang sinasabi nating action! Ngayon! Nagagamit na po ng mga pasahero ng Siargao Airport ang espasyo na dating VIP lounge matapos itong ipagiba ni DOTR Secretary Vince Dizon. Dahil dito nagkaroon ng mas malaking espasyo at nadagdagan ng 32 upuan na nagagamit ng mga pasaherong bumibiyahe sa Siargao Airport. Pinagiba ni Sec Dizon ang VIP lounge na hindi naman kailangan matapos makita ang siksikan ng mga pasahero sa passenger terminal building ng paliparan. Inaasahang tataas ng 15 hanggang 30% ang presyo ng isda sa mga pamilihan Nako. sa harap ng paparating na Semana Santa. Ngunit ayon kay Agriculture Secretary Arnel de Mesa, sapat ang supply ng isda. Ngunit dahil sa pagtaas ng demand sa Holy Week, hindi malayong tumaas din ang presyo nito sa merkado. Gayunman, sinabi ni De Mesa na mahigpit nilang i-monitor ang mga palengke upang matiyak na tama ang magiging presyuhan. Sa ngayon, normal pa ang presyo ng mga isda bagamat may ilang uri nito o may ibang klase na tumataas na ang presyo. Susunod! Tito Boy! Sino tong aktor na kaya pala laging walang pera dahil hindi lang daw po adik sa pagsusugal, adik na rin talaga sa illegal drugs. Sino kaya ito? So hindi lang sugal may droga na pala. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 723. Dimples Romana po. Tinatanggap Lita Berna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Inanunsyo po ng Philippine National Police na magpapadala ito ng isang contingent sa Malaysia ngayon o kaya ay bukas para po maiuwi dito sa bansa si Dennis Sitin, ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Dominic Sitin noong 2018. Ito pala ay team mula sa Police Regional Office 3, Mumbatsero, PNP Region 3. Abay, mga tao ni General Jane Fajardo. Tabagay, si General Jane Fajardo talagang tumutok dito. Mula pa nung colonel siya. Mula pa nung colonel siya at siya ang head ng CIDG noon dyan sa Region 3. Magpapadalaw po, dalaw daw po ngayon o kaya ay bukas ng team patungo dyan sa Malaysia. Si Dennis Sitin po ay nahuli sa Petaling Jaya, Selangor, Malaysia noong March 22. At habang kasakasama ang maraming Pilipino doon. Maraming Pilipino. Sa basketball, may basketball tournament yata doon. At doon po ay hindi Dennis Sitin ang kanyang pangalan, kundi Arnold Quintos. Arnold Quintos. Nung pong March 22, kaparehong araw ay nahuli naman sa Iligan City, sa Palao, Iligan City, ang co-accused na si Adrian Rementilla
na kilala rin sa pangalang Ryan Rementilla at alias na Oliver Fuentes. At sinabi nitong si Rementilla na natatakot din siya sa kanyang buhay. Kaya mabuti na rin daw na siya ay nasa custody na rin ngayon ng PNP. Natatakot siya dahil ang sabi, may pahayag ito, may video, May kumpatsero. Sabi niya, kung yung kapatid niya nagawa niyang ipapatay, ako pa kaya. May ganun po siyang May statement. pahayag itong si Rementilla. Si Ryan Rementilla. Sinabi Sinabi po ni General Pardo na ngayon ay nasa custody pa ng Royal Malaysian Police si Dennis Sitin at sumasailalim pa sa proseso dahil sa paglabag naman sa immigration laws ng Malaysia. So meron na raw pong representation ng PNP sa ating embahador doon at doon sa Malaysia. At meron din pala tayong special envoy at transnational crime. So may kinalaman din ng Interpol. Malaki ang tulong ng Interpol. Sakali hong maiuwi dito sa Pilipinas, dadalhin muna. Ito, nakaplano na pala. Nakaplano na kay General Fajardo ang mga gagawin. Dadalhin daw po sa Camp Olivas sa San Fernando, Pampanga. Itong si Dennis, habang hinihintay ang commitment order mula naman sa Manila Regional Trial Court Branch 7 na siyang nag-issue ng arrest warrant laban dito. Actually, itong pagkakataon na to ay mainam din para kay Dennis, ano? Dahil sa kung siya talagang walang sala dito, ay maaari niyang linisin ang kanyang pangalan at lalabas din naman ang ebidensya kung siya naman ay talagang may sala. Gaya nga nung nabanggit natin kanina, yung Ryan Rementilla ay sinasabi niyang may mga direct order silang natanggap mula kay Dennis Sitin. So hintayin po natin ang development sa kasong ito. Ito po ay sa Manila RTC Branch 7. Manila Regional Trial Court Branch 7 ang didinig po sa kasong ito. Yung naunang akusado rito ay nasentensyahan na. Yung gunman. Yung gunman, nasentensyahan na po dahil siya mismo'y umamin sa krimen. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita Metro Manila ngayon. Narito na sila! Puro presyo ang ating tutukan, mga pagkain. Ano gusto mo, bread o gusto mo ng ulam? Ulam muna. Unahin natin si RH15. Nagbabawas ako ng kanin kaya ulam muna. Low carbs ka muna. Low carbs muna. So sa ulam, para ka pala si Giselle Ricafort. Mahilig lang sa ulam, pero hindi mahilig sa kanin. Alala ko si Kong Angel nung kumain tayo sa Katon Yings. Ba't alalakas yun sa ulam? Puro ulam ang kinakain nyo. Magkanin naman kayo. Ito po, meron daw low carbs. Low carbs. Nako, sa totoo lang, tayo kasi mahilig sa kanin. Nasanay tayo sa kanin. Pero katakot-takot po ang sakit na dala-dala po ng kanin sa ating katawan. Nako po, nanang ko po. I can attest to that. Bilang isang media betes. Di ba, Kuya Michael Kapati, GM Michael Kapati? Mahilig ka rin ba sa kanin? Dito na ang mahilig sa ulam. Meron daw pong mga magbababoy na sinitaan DA dyan sa Pasay. Alamin natin ang balita mula kay RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Katunying kahit nga nasita na itong mga retailers ng baboy ng Agriculture Department kahapon, lagpas pa rin sa itinakdang maximum requested retail price ng kagawaran ang presyo ng karne ng baboy dito sa Cartimar Market sa lungsod ng Pasay. Ayon sa mga nakapanayam natin, hindi kayang ibaba ang presyuhan dahil mahal din ang hango nila sa suppliers. Naglalaroan nila sa 335 pesos kada kilo. Ang kanilang puhunan at 360 naman hanggang 370 pesos kada kilo. Ang kanilang pagbebenta sa retail para yan sa pare-parehong laman, pigi at tasim, habang mas mahal naman sa 420 pesos kada kilo itong liempo dito sa pamilihan. Nakiusap sila sa DA na imbes na ang retailers daw yung pukpukin nilang magbaba ng presyo, siguruhin munang sumusunod din yung mga hog raisers sa mababang farm gate, gayon din ang mga sabit ulo kung tawagin.
halos wala na umano silang kinikita sa pagbebenta dahil nauuwi rin yung kanilang tubo sa pagbabayad dito sa pwesto sa tindahan, tauhan at iba pang mga gastusin. Inaangala ng mga retailer ang mga nagbebenta rin ngayon ng mas murang frozen na karne ng baboy na nagpapatumal pang lalo sa kanilang bentahan. Kasabay nito ang pag-uusap sa DA kaugnay ng plano ng ahensya na magbenta ng mas murang karne ng baboy kung hindi pa rin masusunod ang MSRP itong mga retailers. Pakinggan natin yung bahagi ng ilan nating panayam. Kung ang dapat yan, ang inaano niyan ay ang mga hog raiser, ibababa nila. Sa farm gate? Sa farm gate, dapat yun na ibababa nila para makaano kami, makasurvive. Oh yes, kawawa kami. Pag yan ang mangyari, paano na kami? Paano yung mga kumakain na pamilya na umaasa lang din sa amin dito, di ba? Kawawa naman kami. Kailangan, bago sila magbenta ng mura, ibaba muna nila yung baboy, sariwa. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer eleksyon sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Dapat siguro, kumpatsero, makausap din natin tong taga-FTI, yung Food Terminals Incorporated. Isang GOCC po yan sa ilalim ng Department of Agriculture. Dahil ito palang FTI ay nakipagkasundo dito sa CP Foods. Ito kumbatsero, isang Thai company na may local unit dito sa Pilipinas. Yung CP, malaki yan. Oo, yung magawa ng mga feeds. Ng baboy ito eh. Pati baboy. May mga feeds yan, tas may mga piggery, mga malalaking farm. Meron daw pong pinirmahang kasunduan si FTI President Joseph Lo at itong CP Foods Chief Operating Officer si Natakon Tam. Oo. At meron silang pilot program kumbatsero kung saan magsusupply ang CP Foods ng 100 buhay na baboy per day. At a discounted price, 100 live hogs per day. Saan? Na discounted hogs at diretso daw pong ipapadala sa Katayan sa Caloocan. Kung saan ang mga distributor at biyahero ay tatanggapin na lang yung live hogs imbes na sila pa magta-transport. So mababawasan yung gastos. Mababawasan. So ang makikinabang nito ay yung mga consumer na bumibili sa mga retailer sa wet market. Wala nang middleman. Wala nang middleman. Kung meron man ay bawas yung kanilang dahil andito na sa Caloocan. Katay na, sabit ulo na. Ayun, ganun ang mangyayari. So kumbatsero, ang kagandahan dito ay pilot project pa lang to, project. So maaaring madagdagan daw po ito sa iba't ibang mga palengke pa. Ayun, ayos yan. Ganun talaga dapat eh. Kailangan na nating dumiretso sa mga gumagawa ng baboy. Kailangan natin yun. Yung gumagawa ng tinapay, kumusta ba ang presyo ng tinapay dyan sa Quezon City? Alamin natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Coming Val! Gloria Anthony, simula pagpasok ng buwan ng Abril, o nitong araw ng Martes, Abril 1, ay nagsimula ng magtaas na ang lahat ng palos ng panindang tinapay dito sa isang bakery dito sa may Kamuning Market dito sa Quezon City. Mula piso hanggang 3 piso ang itinaas doon sa panindang tinapay nitong Royal Star Bread House na nandito lang sa bisinidad ng Kamuning Market dito sa Quezon City. Kausap ko kanina yung itong Mang Dennis Hardin, ang namamahala ng bakery, tumaas na raw kasi yung lahat halos ng mga sangkap o materyales sa paggawa ng tinapay, kaya nagtaas na sila ng presyo. Sa abisong nakapaskil dito sa estante ng bakery, kabilang dun sa binabanggit nilang dahilan ay yung pagtataas ng gasol o yung isang tangke ng gasol at ang harina, asukal, mantika, iba pang mga sangkap sa pag-produce ng tinapay. Hindi na raw nila makayanan, kaya nagtaas na sila ng presyo. Hindi naman walang dapat ipag-alala yung mga suki nilang mga bumibili araw-araw, lalo na pagka umaga, mula madaling araw hanggang umaga. Hindi naman apektado yung pandesal na ang bentahan ay piso kada piraso, dahil 4 na piso
pesos kada isa dahil malalaki yung binebenta nilang mga pandesal dito sa Royal Star Bread House na ito. Dahil ito, yung kanilang tasty bread, ito yung apektado, Jerry Anthony, yung tasty bread, yung large, yung malaki, na dating 65 pesos, ngayon ay 68 pesos. Yung medium na dating 60 pesos, ngayon ay 62 pesos na. Yung kada isang supot. Yung small na dating 30 pesos ay 32 pesos. At yung large, yung burger buns din ay apektado rin. Yung dating 25 pesos sa isang supot, ngayon ay 27 pesos. Yung small na dating 30 ay 32 pesos at iba pa. Maging yung paborito ni Kuya Yuel, yung pandikoko na dating 6 na piso ay 7 piso na ngayon yung presyo ng kada isang peraso. Maging yung ensaymada, Spanish bread, munggo at iba pa ay apektado ng pagtataas sa presyo ng tinapay. Yan yung sitwasyon dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ay, 7:43 na ng umaga, Ate Loli at Tito Fred. Ay, magandang morning. morning. Balik na raw sila sa New York sa April 21. Ang bilis naman pala. Kuya Arnel Verceles, magandang morning. Pakabati raw ng happy birthday si Kaami Balares. Ay, Kaami. Happy birthday Kaami at happy anniversary na rin sa inyo na inyong mister na si Ka Ronald. Aba. At magandang morning kay Kuya Jerry Labasan, Ate Beth, at kay Tatay Bonnie Aporo na nandyan daw siya sa Quezon. Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Oo, buti na lang may bubong na maasahan. Ganda nung cherry loom pre-painted. Talaga. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Hoy, happy birthday sa may-ari ng Quezon City. Si Tres Ed Villanueva. Hoy, Tres Ed Villanueva. Happy birthday. Ang city treasurer ng QC. Ayun, wala ba tayo dyan, Tres Ed? Wak J. Ambrosio, wala ba tayo dyan? Wala ba tayo Binabati rin natin ang magandang morning. Nanonood sa atin mula sa Washington State sa Amerika. Si Anton Christopher Taberna Mananis. Ayun, si Anton. Magandang morning. Ngayon ang birthday ni Coach Jonel. Si Coach Jonel Cruz. Jonel. Happy birthday. Binabati ka ng buong GB Riders. Aba. At nakikinig din pala sa atin. Nakatutok 24 oras. Ang mga taga provincial capital ng Nueva Ecija. Meron akong kaklase dyan, si Maureen Vicente. Maureen, magandang morning. Kumusta ba ngayon dyan? Ang kalaban ni Governor Oy Umali. Meron ba? May kalaban ba? Sino ba? Ate Maureen, paki-message mo nga sa akin. Sino nga ang kalaban ni Governor Oy Umali? Ang magandang bakbakan dyan, kumbatsero, yung sa Cabanatuan. Sa Cabanatuan. Anong district yun? Third district. Yung Cabanatuan mismo, yung mayor ng Cabanatuan, ang lumalaban doon, yung incumbent, si Mika Vergara. At ang kalaban niya, si Doc Anthony Umali. Ayan, matindi raw ang pukpukan dyan. Si Vice Gov. Matindi pukpukan dyan. At sa 3rd district naman, pagka-kongresista,
Sila rin. Cherry Umali Umali Vergara din. versus Jay Vergara. Aba, Ang tinawa tindi. nga. Kaya masaya-masaya daw mga taga-Kabanatuan eh. Saka mga taga-3rd District eh. Ay, nako. Kabilaan. Para daw silang para daw ang biyaya daw ay parang mana from heaven. From heaven na bumabagsak sa kanila. Hindi, ito matindi, kumpatsero. May, di ba, namimigay ng bigas to si Governor Oyi Umali sa mga... umaayaw na nga doon sa bigas yung mga... Saka nakakita ng mga... Umaayaw na nga ng bigas sa bigas yung mga... itong si Jay Vergara, namimigay na rin ng bigas ngayon. Aba, tinan mo nga naman. Sabi daw nung isang tauhan ni Governor Umali, aba, pagka ka nabigyan mo lahat ng bigas yan, mamimigay naman ako ng rice cooker. Aba, napilitan yata si Jay Vergara na mamigay ng bigas. Kaya mamimigay ng rice cooker. Umorder na truck na rice cooker. Naman yan, ang bira talaga. Lumalabas talaga ang pera, no? Pag ganito eleksyon. Ay, grabe. Kaselo Lagmay, inaabutan ka ba dyan? Nabigyan ba kayo ng bigas yan? Nabibigyan ka ba dyan? Tsaka ng rice cooker? Oo, pati rice cooker, matindi. Ay, grabe. Hindi pa vote buying yan? Rice cooker naman eh. Hindi ba vote buying yung mga nangyayaring yan? Bakit nitong nakaraan Metro Manila daw ang naging sentro ng vote buying? Vote buying. Dapat itutukan talaga yan. Lalo na yung isa yan na dapat tutukan ang Nueva Ecija. Sino itong aktor na kaya pala laging walang pera dahil hindi bumibili lang bigas, hindi dahil sa ulam, kundi sugarol na, nag-a-addict pa. Ay, sus. Alamin natin kumakain ng addict? Alamin natin ang latest balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Dapat sa aktor na to tumira sa Nueva Ecija para mabigyan ng bigas. Kaya ang problema, kapag binigyan ng bigas, malamang ibenta. Dahil ito nga ay nalululong sa pinagbabawal na gamot. Ganon? Sa bisyo nito na droga, ay may katamaran ang naturang aktor. May katamaran. Lahat pala ng klaseng totoo ba yan? Ba't ba paano naging aktor yan? Aba, yun nga rin ang dahilan kung bakit binitiwan siya ng dati niyang manager dahil sakit ng ulo ito. Ayun. Marating sa tamang oras, maraming nabibinbin na mga projects. Kaya ayun. Dahil tamad-tamaran at nagdodroga ang naturang aktor. Tapos na siya kapag droga na talaga. Droga na talaga. Sino ba yan? Ang naturang aktor na nagdodroga pa rin hanggang ngayon, ayan, hindi tumitigil, ay si actor, ayan, actor M as in Mama, ayan. Mama? At ang kanyang surname ay Mel letter S. S. Yes, yan. Nako, nambabading na rin ito. Lahat na lang, ano? Nambabading. Oo, ganun. Para magkapera. Patrona, para lang magkapera. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Hello kay Mami Sherry Ramirez, I love you. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Ayan na. Ayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Tama ka, kumbatsero. Yung binabanggit mo sa akin kahapon, yung tungkol sa Port of Manila. Yung hula mo, yung March nga pala may shortfall din. Short din? Short din, ito. Yung sunod-sunod na buwan na from October, nakalimang buwan na sunod-sunod na shortfall, kulang sa target ang Port of Manila, pati March. Pati March at ang shortfall, kumbatsero, ay halos 1.2 bilyon. 16.9% daw po ang almost 17% short sa target. Ganun katindi, kumbatsero. Panginoon ko. So, imbis na lumiit yung short niya sa target, lumaki pa ulit ngayong March. Lumaki pa ulit.
Kaya yan po yung, nako. yung po yung sinasabi natin. Baka naman yung ibang mga hindi nakapakinig. Yung pinag-uusapan po namin ni Kumbachero, ikaw kasi binuksan mo eh. Pinag-uusapan po namin yung tungkol sa mga inilalagay na opisyal sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Dapat ay may evaluation. May performance evaluation. May performance evaluation. Hindi lang dahil sa kamag-anak nito o appointee nito, dapat ini-evaluate. Tulad doon yan. Ito 6 na buwan na straight. Port of Manila, yung collector po dyan sa Port of Manila, mula nang mailagay dyan, hindi nakakuha sa target. Hindi nakakuha ng target sa collection. Ano ibig sabihin nun? So hindi niya... So kalahating taon na siyang sablay sa mula trabaho. nung inilagay siya doon. Mula nang ilagay siya doon. So kung hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho, ano ibig sabihin nun? Humanap tayo ng makakagawa ng trabaho. Pambihirang patis. Buti sana kung shortfall lang eh. Ang problema nito, dahil sa pinag-usapan natin kahapon, katakot-takot ngayon ang dumadating na impormasyon sa atin. Ay, sir, tingnan niyo yung sasakyan niyan. Ayan, Sir, tingnan niyo po yung mga relo niyan. Yung relo niyan. Kaya nga. Kaya nga, mag-iisip ka rin kaagad eh. But Port of Manila, isa sa major ports yan sa Pilipinas. Bakit nag-short na ganun sa kanyang koleksyon? Samantalang hindi naman natitigil ang pagpasok ng mga kargamento. Saan napupunta yun? Ito problema, Kumbachero. Kung ganun, hindi nakakahit ng target 6 consecutive months, tapos nandyan yan, baka sabihin naman, malakas siguro kay Commissioner yan. May talagang, o kaya kay Secretary Ralph Recto yan. Baka malakas kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Baka bata ni BBM yan, kaya hindi inaalis. Yun ang problema. Yun ang malungkot na pangyayari. Yung pong mga non-performing assets, kapag ka po na malagi dyan, ang maiisip tuloy ng mga tao, baka malakas yan. Bakit bine-baby yan? Mario, tapos nakikita yung lifestyle over sa target. Over sa target. Ang collection ay kulang-kulang. Iyon ang masakit sa lahat. Oy, nga pala, Kumbachero, nagpapaabot tayo ng pakikiramay sa pamilya ni Dr. Timothy D. Yung aking yung nag-alis ng bara sa aking ugat. Yung kanyang nanay ay pumanaw na. Ano pangalan? Si Dr. Jessica D ang nag-test sa atin ng pangalan. Si Dr. D. Yi Lam. Doktor din pala. Dr. D. Yi Lam ay ang nanay po ni Dr. Timothy D ay pumanaw na. Sa kabilang banda naman, birthday pala ngayon ni Dr. Gentry D. Isang gastroenterologist. Birthday mo naman pala, Doc Gentry. Happy birthday po sa'yo. Sa lahat mga nagbe-birthday, sana po may naihahanda pa kayo. No? Di bale, kahit na hindi marami handa, basta kompleto pamilya, magkakasama, spend your quality time with your family. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! I see trees of green and red roses too. This time check is